Matapos akong lokohin ng aking asawa, ang asawa ng kanyang kabit ang lumapit sa akin. Sinabi niya, "Meron akong yamang umaabot sa daan-daang milyong piso. Sabihin mo lang at pupunta tayo sa City Hall bukas na bukas din." Ilang segundo lang ang kinailangan ko para pumayag. Nakasiksik ako noon sa isang liblib na sulok ng isang garden cafe sa Bonifacio, Global City. Ako mismo ang pumili ng pwesto. Nakatago sa likod ng makakapal na halaman, kitang-kita ko ang buong patio. Ngunit halos imposible para sa sinuman na mapansin ako. Sa aking mesa, kanina pa natunaw ang yelo sa aking house blend iced tea, ang tubig at ang tsaa ay naghiwalay na sa dalawang malabnaw na layer. Mga 30 talampakan ang layo sa table 6. Sa tabi ng koi pond, nakaupo ang asawa kong si Carlo. Hindi siya nag-iisa. Ang babaeng kaharap niya na nakasuot ng mapangahas na pulang seda na bestida na nagpapakita ng mahahabang binti ay si Melissa. Alam ko kung sino siya. Sinuman sa mundo ng logistics at pananalapi sa Makati ay kilala si Melissa, ang asawa ni Alejandro Villarreal, ang chairman ng Villarreal Logistics, isang tunay na pating sa industriya ng shipping sa Pilipinas. Nakangiti si Carlo. Iyon ang parehong ngiti na minsan kong minahal ng labis. Ang ngiting kumumbinsi sa akin, isang istrikto at disiplinadong senior audit manager na iwan ang aking karir sa isang malaking auditing firm sa Makati. Winaldas ko ang aking ipon at lahat ng stock option na inipon ko sa loob ng 10 taon para tulungan siyang simulan ang kanyang kumpanya sa konstruksyon. Ang kamay ni Carlo, nasuot pa rin ang platinum na singsing pangkasal na ako ang pumili, ay walang hiyang humahaplos sa likod ng kamay ni Melissa. Hindi ako umiyak. Tuyo ang aking mga mata. Sa edad na 32, matapos ang isang dekadang pakikipagbuno sa mga numero, sa mga tuyong balance sheet at nakaka-stress na tax season, nabuo ko ang isang malamig na ulo. Naramdaman ko lang ang isang mabigat na dagan sa aking dibdib, parang isang batong may bigat na libu-libong kilo ang sumasakal sa akin. Isang buwan na ang nakalilipas. Umuwi si Carlo na mukhang pagod na pagod. Sinabi niya sa akin na ang kumpanya ay nasa malalim na legal na problema. Nahaharap sa potensyal na pagreremata ng lahat ng ari-arian nito. Kinumbinsi niya akong pumirma sa mga papeles ng separation of property at waiver na epektibong isinusuko ang aking mga karapatan sa isang mabilisang proseso ng annulment. "Andrea, pormalidad lang ito," pagsusumamo niya. Ang kanyang boses ay tila tapat na tapat, kaya hindi ako naghinala ng kahit ano. Kailangan kong ilagay ang bagong property development na ito sa ilalim lamang ng pangalan ko para makuha ang loan at mailigtas tayo. Kung legal pa tayong magkataling at mabangkarot ang kumpanya, kukunin ng bangko ang bahay, ang lahat. Pumirma ka lang. Sa sandaling matapos ang gulong ito, ibabalik ko ang lahat sa dati. Pumirma ako dahil nagtiwala ako sa aking asawa, dahil gusto kong protektahan ang kinabukasan ng mga anak na hindi pa namin nabubuo. At ngayon, ang katotohanan ay lumalantad sa harap ng aking mga mata. Walang property development na nasa panganib. Mayroon lamang isang taksil na lalaki na nagpaplanong bumuo ng bagong buhay sa mga abo ng sakripisyo ng kanyang tapat na asawa. "May nakita ka na bang sapat?" Isang malalim na boses mula sa itaas ng aking ulo ang nampagulat sa akin. Tumingala ako. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng mamahaling barong at pantalon ang nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay matapang ang mga anggulo. Ang kanyang mga mata ay malalim at kasing lamig ng yelo. Ito ay si Alejandro Alex Villarreal, chairman ng Villarreal Logistics, ang asawa ng babaeng kasulukuyang nakikipaglandian sa aking asawa. Nang hindi naghihintay ng imbitasyon, hinila ni Alex ang upuan sa tapat ko. Ang kanyang kilos ay makapangyarihan.
nagpapalabas ng otoridad ng isang taong sanay mag-utos. Naglapab siya ng makapal na folder sa mesa. Ang tunog ng papel na tumama sa madilim na kahoy ay matalim at pinal. Ginagastos ng asawa mo ang pera ko, pahayag ni Alex. Ang kanyang tono ay patag na parang tinatalakay niya ang isang buwan ng ulat sa pananalapi. At inihanda na niya ang daan para itapon ka sa kangkungan. Tumingin ako mula sa folder papunta kay Alex. Anong kailangan mo? Hindi siya sumagot kaagad. Iinurong niya ang folder papunta sa akin. Pahina 5, tingnan mo. Sa nanginginig ng mga daliri, binuksan ko ito. Ang pahina 5 ay isang notaryadong kopya ng pinal na desisyon ng pagpapawalang bisa ng kasal na may petsang 1 linggo nang nakalilipas. Ang pulang selyo ng Regional Trial Court ay parang isang sarkastikong tatak sa aking buhay. Paano ito nangyari? Nabasag ang boses ko. Sabi niya hindi pa niya isasampa. Sabi niya maghihintay siya hanggang matapos ang krisis. Isinampa niya ito sa araw na pumirma ka. Singit ni Alex. Ang kanyang boses ay malamig at brutal. Ngunit naghahatid ng katotohanan kailangan kong marinig. At dahil pumirma ka sa isang kasunduan na tinatalikuran ang lahat ng paghahabol sa mga ari-arian ng mag-asawa para tulungan siya, ikaw ay, mula sa legal na pananaw, walang natira. Ang bahay na tinitirhan mo, ang kotseng minamaneho mo, kahit ang pera mula sa inyong joint savings account na ibinigay mo sa kanya para i-invest, lahat ay legal na pag-aari niya. Nabitiwan ko ang folder. Ang pakiramdam ng pagtataksil, ng lubusang na paglaruan, ay umakyat sa aking lalamunan tulad ng mapait na apdo. Hindi lang ako nawalan ng asawa. Nawalan ako ng respeto sa sarili. Ang aking pananampalataya sa kabutihan ng tao. Ako, si Andrea Reyes, isang nangungunang certified public accountant na nililigawan ng hindi mabilang na mga korporasyon, ay naloko sa pinakamasakit na paraan ng lalaking katabi ko sa kama. Ito ang nag-iisang pinakamasamang kalkulasyon ng aking buhay. At ang kabayaran ay ang aking buong kabataan at kayamanan. Pinanood ni Alex ang aking ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagsusuri. Ang pagdadalamhati ay hindi lumulutas ng mga problema. Isa kang profesional sa pananalapi. Mas naiintindihan mo ang konsepto ng pagputol sa paggalugi o cutting losses kaysa sa sinuman. Ang pamumuhunan na yon ay na-write off na. Panahon na para mag-isip tungkol sa restructuring. Tumingala ako sa kanya. Pinipilit ang aking sarili na bawiin ang aking composure. Inayos ko ang aking buhok at inunat ang kwelyo ng aking blusa. Hindi mo ako hinanap para lang ipaalam sa akin na ako ay isang bigo. Hindi ba, Ginoong Villarreal? Isang sulok ng kanyang bibig ang kumibot pa itaas. Tila nasisiyahan sa aking mabilis na pagbawi. Matalas, sa legal na aspeto, ikaw ay isa ng dalagang babae. Naayos ko na rin ang annulment ko kay Melissa, ngunit mas tuso siya kaysa sayo. Hawak pa rin niya ang malaking kapangyarihang pinansyal sa aking kumpanya dahil ang paghahati ng ari-arian ay nasa litigasyon pa. May mga tao siya sa aking accounting department na naglalabas ng pondo mula sa korporasyon para suportahan ng iyong dating asawa. Huminto si Alex. Sumandal paharap at ibinaba ang kanyang boses. Meron akong kayamanan na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Ngunit kailangan ko ng mapagkakatiwalaan. Isang taong may profesional na kadalubhasaan upang i-audit ang aking buong sistema at itigil ang pagdaloy ng iligal na pera na inilalabas ni Melissa. Kailangan ko ng isang legal na asawa upang palitan siya, upang gamitin ang autoridad na iyon para maglinis ng bakuran. Bakit ako? Tanong ko. Ang isip ko ay tumatakbo na. Kinukuwenta ang mga numero ng bagong nakakabaliw na equation na ito. Una, may motibo ka. Kinamumuhian mo sina Carlo at Melissa. Pangalawa,
Ang iyong resume ay walang bahid. Dating senior audit manager para sa isang malaking retail conglomerate, CPA certified na may reputasyon sa pagiging kamay na bakal pagdating sa pagkontrol ng gastos. Pangatlo at pinakamahalaga, pareho na tayong walang tiwala sa pag-ibig. Maaari tayong magtulungan batay sa kapwa-interes. Tumingin siya ng diretso sa aking mata, inihahatid ang kanyang huling alok. Kung papayag ka, magkita tayo sa City Hall bukas ng 8:00 ng umaga. Magpapakasal tayo. Sumulyap ako sa kabilang mesa. Hinehalikan ni Carlo ang noo ni Melissa, ang mayabang na hitsura ng isang panalo sa kanyang muka. Akala niya ako ay isang inosente, masunuring babae na alam lang ang pasikot-sikot sa kusina at ledger. Akala niya nanalo na siya. Lumingon ako pabalik kay Alex. 3 segundo. Yun lang ang oras na kailangan ko para magdesisyon sa pinakamalaking sugal ng aking buhay. Nawala na sa akin ang lahat. Wala na akong dapat ikatakot. Sige, sagot ko. Matatag ang boses ko. Pumapayag ako. Pero may isa akong kondisyon. Gusto ko ng buong unilateral na kontrol sa finance department ng Villarreal Logistics. Hindi ka makikialam sa kung paano ako magtrabaho. Tumayo si Alex. Ibinubutones ang kanyang suit jacket. Magkita tayo bukas, Mrs. Villarreal. Umalis siya. Iniwan ako kasama ang folder at isang plano para sa paghihiganti na nagsisimulang mabuo nang may nakakatakot na kalinawan sa aking isipan. Kinabukasan ng umaga, nagising ako ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Pumili ako ng simple ngunit eleganteng ivory-colored na sheath dress na nagpatingkad sa balingkinitang figura na karaniwang itinatago ko sa ilalim ng maluwag na damit pang opisina. Maingat akong nag-makeup, tinatakpan ang mga dark circles mula sa isang walang tulog na gabi na ginugol sa pagre-repaso ng batas ng korporasyon. Nakatitig sa babae sa salamin, alam kong hindi na ito ang Andrea ng kahapon. Ang Andrea na iyon ay namatay kasama ng desisyon sa annulment na yun. Eksakto 7:30 ng umaga, nakatayo ako sa harap ng City Hall. Isang makintab na itim na Mercedes Maybach ang huminto sa gilid ng kalsada. Bumukas ang pinto at lumabas si Alex. Ngayon ay nakasuot siya ng malutong na puting polo barong. Mukhang mas bata at hindi ganong istrikto kaysa kahapon. Maaga ka, sabi ni Alex bilang pagbate. Profesional na ugali, sagot ko ng maikli. Pumasok kami sa loob. Ang proseso ng pagpaparehistro ng kasal ay nakakagulat na mabilis, salamat sa mga paghahanda ni Alex. Nang dumampi ang panulat sa papel, nang pirmahan ko ang aking pangalan sa tabi ni Alejandro Villarreal sa marriage certificate, nakaramdam ako ng kuryenteng gumapang sa aking gulugod. Hindi kilig ng pag-ibig, kundi ang pananabik ng isang sundalong inaabutan ng mabigat na sandata bago sumabak sa labanan. Iniabot sa amin ng opisyal ang aming 2 opisyal na kopya. Kinuha ni Alex ang mga ito at ibinigay ang isa sa akin. Maligayang pagdating sa Villarreal Logistics, sabi niya, gamit ang aking unang pangalan sa unang pagkakataon. Salamat! Mumiti ako, isang profesional at perpektong ngiti. Paglabas ng gusali, pinakinang ng maagang araw ang sertipiko sa aking kamay. Nilabas ko ang aking telepono, inilagay ang marriage certificate sa ibabaw ng hood ng Maybach ni Alex at kumuha ng napakalinaw na litrato. Sa kuha, ang pangalan ko at ni Alex ay magkatabi. Ang opisyal na selyo ay makinang na pula laban sa makintab na itim na pintura at ang iconic na hood ornament. Binuksan ko ang aking contacts, hinanap ang mahal, isang pangalan na hindi ko pa kayang palitan, at ipinadala ang litrato kasama ang isang maikli at malaman na mensahe. Salamat sa tahimik na pagpapalaya sa akin. Dahil dito, naasikaso ko ang mga papeles sakto para maging legal na asawa ng chairman ng Villarreal Logistics ngayong umaga. Good luck sa inyo ng kabit mo. Nagbago ang status ng mensahe sa delivered. Tumabi sa akin si Alex.
Pinagmamasdan ang aking mga galaw ng walang salita. Isang bahagyan nisi lang ang nasa labi. Mas agresibo ka kaysa sa inaakala ko. Sa negosyo, tulad sa digmaan, ang elemento ng sorpresa ay 50% ng tagumpay, sabi ko habang itinatago ang aking telepono. Ngayon, dalhin mo na ako sa opisina. Kailangan kong simulan agad ang trabaho ko. Sa daan patungo sa headquarters ng Villarreal Logistics, inabutan ako ni Alex ng employee ID card at appointment letter. Chief Financial Officer, CFO. Itinaas ko ang aking kilay. Ipinagkakatiwala mo sa akin ang posisyong ito agad-agad? Hindi ako nantitiwala sa iyo, prangkang sabi ni Alex. Nantitiwala ako sa galit mo at sa kakayahan mo. Ang posisyong ito ay dating kontrolado ni Melissa sa pamamagitan ng isang tau-tauhan, ang dating head ng accounting. Sinisante ko na siya. Ikaw ang ilalagay ko. Nasa mga kamay mo ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan sa kumpanyang ito. Gamitin mo ng tama. Hinawakan ko ang sulat. Nararamdaman ang bigat nito. Hindi lang ito trabaho. Ito ay espada at kalasag. Ipinikit ko ang aking mga mata. Vinivisualize ang organizational chart ng Villarreal Logistics na pinag-aralan ko buong gabi. Si Melissa, kahit annulled na ang kasal, ay isa pa ring major shareholder at alam ang maraming sikreto ng kumpanya. Ang kanyang embezzlement o paglulustay ay hindi maaaring gawin ng mag-isa. Kailangan niyang may network ng mga kasabwat. Ang misyon ko ay putulin ang bawat isa sa mga ugnayang iyon, ihiwalay si Melissa, at higit sa lahat, humanap ng patunay na sila ni Carlo ay nagsabwatan para mag-launder ng pera. Pagsisisihan ni Carlo ang araw na minaliit niya ang isang babaeng humahawak ng libro ng kwenta. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang matayog na 30 palapag na gusaling salamin sa puso ng Makati Central Business District. Bumaba si Alex at umikot para pagbuksan ako ng pinto. Ang magalang na galaw na ito ay hindi para sa akin, kundi para sa daan-daang empleyado na nanonood mula sa lobby. Handa na? Mahinang tanong ni Alex. Lagi, sagot ko. Taas no habang naglalakad sa tabi niya. Mula sa sandaling yon, opisyal nang nagsimula ang digmaan. Ang telepono sa aking pitaka ay nagsimulang mag-vibrate ng malakas sa sandaling pumasok ako sa pribadong elevator na nakareserba para sa chairman. Isang sulyap sa screen ang nagkumpirma nito. Carlo. Hinayaan ko itong tumunog hanggang sa mapunta sa voicemail. Agad itong tumunog muli ng paulit-ulit. Ang pananahimik ko ay ang pinakamatinding anyo ng torture na maibibigay ko sa kanya ngayon. Samantala, sa isang luxury condo sa BGC, malamang ay nawawala na sa sarili si Carlo. Naisip ko ito ng perpekto. Ihahagis niya ang kanyang telepono sa sofa. Ang muka ay pulang-pula. Naglalakad ng pabalik-balik. Naroon si Melissa na nakasimangot. Nagtatanong kung ano ang mali. At kapag ipinakita niya ang litratong ipinadala ko, mabibitak ang maskara ng makeup sa mukha nito. Nang marating ng elevator ang ika-30 palapag, kalimado kong sinagot ang telepono. Hello? Ang boses ko ay payapa na parang nakikipag-usap lang ako sa isang delivery rider. Andrea, anong kalokohan ito? Ano yung litrato na yun? Photoshop lang yun, di ba? Tuminis ang boses ni Carlo sa telepono. Basag dahil sa panik. Hindi siya makapaniwala, o mas tama, hindi siya nangahas na maniwala. Sa tingin mo ba may oras ako para mag-aral ng Photoshop? Paungutya ko. Itim na tinta sa puting papel. Selyo ng gobyerno. Negosyante ka, Carlo. Hindi mo ba matukoy ang tunay na dokumento sa peke? Kailan mo siya nakilala? Niloloko mo ba ako? Nagsimula si Carlo sa mga akusasyon. Ang klasikong kanta ng magnanakaw na sumisigaw ng foul. Huwag mong sukatin ang iba gamit ang sarili mong pamantayan. Pinutol ko siya. Ang boses ko ay naging kasing tigas ng bakal. Lihim mong tinapos ang annulment natin sa likod ko. Naglabas na ng desisyon ng korte. Sa legal na aspeto,
Ako ay isang dalagang babae. Kung sino ang pakasalan ko ay desisyon ko. Isa pa, hindi ba't nakatira ka kasama ang dating asawa ng bago kong asawa? Sa termino ng negosyo, matatawag natin itong patas na palitan. Natigilan si Carlo. Sa background, narinig kong inagaw ni Melissa ang telepono. Ikaw na walang hiyang. Akala mo ba pwede ka nalang pumasok sa Villarreal Logistics? Hanggat nandito ako, wala kang mararating. Hello, Melissa. Sagot ko. Ang boses ko ay matamis, ngunit may halong lason. Nagkakamali ka. Hindi ako pumasok para umakyat sa hagdan. Pumasok ako bilang legal na asawa ng chairman, bilang donya ng bahay. Ikaw naman, sa kabilang banda, ay isa na lang shareholder ngayon, isang outsider. Oh, at nakalimutan kong banggitin. Tinanggap ko lang ang posisyon bilang Chief Financial Officer. Ang unang nasa agenda ko ngayong umaga ay magsagawa ng buong audit ng lahat ng natitirang account sa pagitan ng Villarreal Logistics at Seabuild Construction, ang kumpanya ng mahal kong dating asawa. Hindi mo magagawa yan, sigaw ni Melissa. Bakit hindi? Patuloy ko. Nabalitaan ko na ang Seabuild ay may malaking utang sa Villarreal para sa advanced material costs sa mga proyekto kung saan wala pang nasisimulang trabaho. Bilang bagong CFO, nakikita ko ang utang na yon bilang isang high-risk liability. Sa tingin ko, kailangan ko nang bawiin ang pondo kaagad. Andrea, huwag mong gawin ito. Inagaw pabalik ni Carlo ang telepono. Ang tono niya ay nagbago mula sa galit patungo sa desperasyon. Pwede nating pag-usapan ito. Anong gusto mo? Bibigyan kita ng parte sa pera mula sa pagbebenta ng lupa. Magkita tayo. Ang pera mula sa pagbebenta ng lupa? Tumawa ako ng madilim. Itago mo na lang. Kakailanganin mo ng malaking halaga niyan para sa mga bayad sa abogado na haharapin mo sa lalong madaling panahon. Binabaan ko siya at pinatay ang aking telepono. Bumukas ang pinto ng elevator. Sa harap ko ay ang marangyang lobby ng Villarreal Logistics. Abala ang mga empleyado, ngunit lahat ay huminto para tumanggo nang may paggalang ng dumaan si Alex. Tumingin sila sa akin na may mausisa at mapanuring mga mata. Lumingon sa akin si Alex, may bahid ng paghanga sa kanyang tingin. Tinakot mo sila ng husto. Pero ang pagbabanta ay isang bagay. Ang pagsasagawa ay iba. Panurin mo lang ako, sabi ko. Hawak ng mahigpit ang aking handbag habang naglalakad patungo sa finance department. Hindi ako nagbabanta. Nagdedeklara ako ng digmaan. Ang finance at accounting department ay nasa ika-28 palapag. Isang makapal na salaming pinto ang naghihiwalay sa mundo ng mga numero mula sa iba pang bahagi ng kumpanya. Tinulak ko itong pabukas at pumasok. Sumunod si Alex sa likuran ko. Isang solido at makapangyarihang presensya sa aking likuran. Ang silid ay maingay sa kwentuhan, ngunit tumahimik ito nang pumasok kami. Malinaw na kumalat na ang balita tungkol sa mabilisang kasal ng chairman. Makinig ang lahat, sabi ni Alex. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit may autoridad na nag-utos ng agarang katahimikan. Lahat ng mata ay nasa amin. Sumenyas siya sa akin. Ito si Andrea Villarreal, ang aking asawa, at ang bagong Chief Financial Officer ng korporasyong ito. Mula sa sandaling ito, lahat ng desisyon tungkol sa mga gastusin at pag-apruba ng budget ay dapat dumaan sa kanya. Ang opisyal na appointment ay ipapadala sa company-wide email sa loob ng 5 minuto. Isang mahinang bulungan ang umalingaw sa silid. Inilibot ko ang aking paningin sa mga muka. Sa isang sulok, isang nasa middle-aged na babae na may makapal na salamin na may gintong frame ang nakatitig sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay hindi gulat, kundi hayagang pot. Iyon si Brenda, ang kasalukuyang head ng accounting at kanang kamay ni Melissa. Pinag-aralan ko ang mga personnel files. Si Brenda ang nag-aproba ng santambak na mapanlinlang na expense reports para sa entertainment ng kliyente.
na hinahayaan si Melissa na ubusin ang pera ng kumpanya. Diretso akong naglakad sa mesa ni Brenda. Hello Brenda, kailangan kong ibigay mo sa akin ang lahat ng ledgers, digital signature tokens at passwords para sa ERP system. Na yun din. Tumayo si Brenda. Nakakrus ang mga braso sa pagsuway. Ang kanyang ugali ay tulad ng isang veteranong hindi pwedeng galawin. Mrs. Villarreal, ang maayos na turnover ay nangangailangan ng oras. Mayroong mga taon ng record dito. Hindi ko lang basta-basta maibibigay sa iyo. Isa pa, nagre-report ako sa board of directors na kinabibilangan ni Ma'am Melissa. Ang appointment mo ay napakabiglaan. Kailangan ko munang kumpirmahin sa kanya. Nagpapaligoy-ligoy siya. Sinusubukang bumili ng oras para sirain ang ebidensya o baguhin ang mga record. Brenda, namumiti ako. Inilalagay ang appointment letter na pirmado ni Alex at may tatak ng corporate seal sa kanyang mesa. Ayon sa bylaws ng kumpanya, ang chairman ay may otoridad na gumawa ng executive appointments sa mga agarang pagkakataon. Si Miss Melissa ay kasalukuyang shareholder na lang na walang operational role. Ang utos ng chairman ang pinakamataas na otoridad. Sumulyap ako kay Alex, tapos balik kay Brenda. Ang boses ko ay parang yelo. Kung hindi mo tatapusin ang turnover sa susunod na 15 minuto, gagawin ko ang termination letter mo para sa insubordination at obstruction of business operations. Kasabay nito, ipapakumpiska ko ang computer mo at iimbitahan ang Cybercrime Division ng NBI para imbestigahan ang hinalang embezzlement. Pumili ka. Tahimik na turnover o aalis kang nakaposas. Namutla ang mukha ni Brenda. Hindi niya inaasahan na magiging ganon ako katatag at handa sa legal na aspeto. Tumingin siya kay Alex para humingi ng tulong. Ngunit nakatayo lang ito doon. Nakakrus ang mga braso na may ekspresyong nagsasabing, sinusuportahan ko ng buo ang asawa ko. Nanginginig, binuksan ni Brenda ang drawer ng kanyang mesa at inilabas ang isang set ng mga susi at security token. Sisimulan ko na ang turnover. Mabuti, sabi ko, humarap sa mga nagulat na empleyado. Mula ngayon, magbabago ang ating mga proseso. Anumang gastusin na higit sa 250,000 piso ay dapat personal na aprobahan ko. Sinumang mahuhuling namimika ng dokumento ay magsusulat ng sarili nilang resignation letter bago ko sila madiskubre. Nagsimula ang career ko sa forensic accounting. Huwag ninyong subukang makipaglaro sa akin. Inutusan ko ang IT department na agad nabawiin ang access ni Brenda sa sistema at palitan ang lahat ng administrative passwords. Matapos tahimik na ilagay ni Brenda ang kanyang mga personal na gamit sa isang kahon at umalis, umupo ako sa leather chair na kanyang binakante. Binuksan ko ang computer at nag-log in sa system. Ang mga numero ay nagsimulang punuin ang screen. Ito ay isang magulong kalat, ngunit ito rin ay isang baul ng ebidensya. Tumunog ang telepono sa mesa. Internal call mula kay Melissa. Ang kapal ng mukha mo, Andrea. Sinisante mo ang tao ko. Warm up pa lang ito, sagot ko. Ang mga daliri ko ay lumilipad sa keyboard. Dapat mas mag-alala ka sa sarili mong pera. May nakikita akong mga kahina-hinalang transfer sa media company na pinapatakbo ng kapatid mo. Ang mga invoice para sa services rendered ay mukhang hindi tama. Tumahimik ang linya. Pagkatapos ay isang matalim na click ng ibaba niya ito. Mabagal akong huminga, sumandal sa aking upuan. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang. Hindi ko lang kailangang linisin ang kalat na ito. Kailangan kong magtakda ng patibong na kusa nilang papasukan ni na Carlo at Melissa. Lumapit si Alex at naglagay ng mainit na kape sa aking mesa. Ang galing ng paghawak mo doon. Hindi ako nagkamali ng pinili. Huwag mo muna akong purihin, sabi ko, humihigop. Ang mapait na kape ay isang welcome shock sa aking sistema. Maganda ka. May malaking bagyo na parating. Patay na ang mga ilaw sa opisina, maliban sa malamig na asul na liwanag ng screen ng aking computer.
Ang orasan sa dingding ay nagbabasa ng 10:00 ng gabi. Umuwi ng iba kanina pa, ngunit nakabaon pa rin ako sa digital ledgers na iniwan ni Brenda. Para sa akin, ang mga numero ay nakakapagsalita at ang mga ito ay sumisigaw tungkol sa pandaraya. Hindi ko kailangang maging hacker sa pelikula. Ginamit ko ang pinakapangunahing auditing techniques, cross-referencing at verification. Binuksan ko ang Q3 trial balance. Isang line item ang agad na lumabas. Ang third-party service costs ay tumriple kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Hinimay ko ang mga detalye ng marketing at administrative expense accounts. Isang serye ng malalaking bayad para sa marketing services, event organization, at strategic consulting, ang lahat ay patungo sa iisang vendor, Bituin Media Inc. Kinopya ko ang TIN ng Bituin Media at inilagay sa database ng SEC, Securities and Exchange Commission. Ang resulta ay lumabas agad. Ang incorporator ay si Michael Vance. Napangisi ako. Si Michael Vance ay ang nakababatang kapatid ni Melissa. Ang pamamaraan ay amateurish. Maglipat ng pera mula sa kumpanya ng asawa papunta sa kapatid, tapos sa sariling bulsa. Inilabas ko ang lahat ng digital invoices mula sa Bituin Media. Ang kabuuan ay umabot sa mahigit 800 milyong piso sa loob lamang ng 6 na buwan. Ang mga paglalarawan ay malabo. Logistics Solutions Consulting, Client Conference Fees. Ngunit nang i-cross-reference ko ang mga petsa ng mga sinasabing kumperensya sa aktual na operational calendar ng kumpanya, walang ganoong mga kaganapan. Walang listahan ng bisita. Walang mga larawan. Walang pirmadong kontrata. Ito ay isang malinaw na kaso ng paggamit ng mga peking invoice para lustayin ang pondo at umiwas sa corporate income tax. Inimprint ako ang lahat ng kahina-hinalang bank statements at invoices. Tinipon ang mga ito sa isang pulang folder. Ito ay dulo pa lang ng iceberg. Kailangan kong hukayin ang accounts payable. Sa pag-scroll pababa sa vendor liabilities, nakita ko ang kumpanya ni Carlo, ang Seabuild Construction. Binuksan ko ang mga detalye ng kontrata. Ang Villarreal Logistics ay kumontrata sa Seabuild upang i-upgrade ang sistema ng mga bodega sa Port of Manila. Ang kontrata ay pinirmahan 3 buwan na ang nakakaraan at ang Villarreal ay nagbayad ng advance na 250 milyong piso. Ngunit nang tingnan ko ang project progress reports, ang column ng trabahong natapos ay isang perpektong bilog na 0. Kinuha ni Carlo ang 250 milyon ng Villarreal at hindi nagbaon ng kahit isang pako. Dinampot ko ang telepono at tinawagan ng head ng warehouse project management team, si Mr. Hernando. Hernando? Inaantok ang boses niya. Mr. Hernando, si Andrea Villarreal ito, ang bagong CFO. Pasensya na sa tawag ng late. May tanong ako tungkol sa port upgrade project kasama ang Seabuild Construction. Ano na ang status? May katahimikan sa kabilang linya, pagkatapos ay isang nag-aalangan na sagot. Ma'am, wala pa po silang dinadalang kagamitan sa site. Ilang beses ko na silang tinawagan pero sabi ng project manager nila, naghihintay daw sila ng materyales galing abroad. Sinabi rin po ni Miss Melissa na hayaan lang silang mag-take ng time nila. Naintindihan ko. Salamat. Bukas ng umaga, pakipadala sa akin ang isang formal na status report na may pirma ng independent supervisor. Ibinaba ko ang telepono. Malinaw na ang lahat na yun. Ginamit ni Carlo ang advance mula sa Villarreal bilang kanyang personal na credit line o mas malala, para bilhin ang kapirasong lupa na ginamit niya para dayain ako sa annulment. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Alex, may bitbit na 2 supot ng pagkain. Akala ko dito ka na matutulog. Kumain ka muna bago mo ituloy. Tumingin ako sa kanya, tapos sa bundok ng mga folder sa akin mesa. Nakita ko na ang buntot ng Soro. Ganun kabilis? Ibinaba ni Alex ang pagkain at humila ng upuan sa tabi ko.
Ang banayad na amoy ng kanyang mamahaling pabango ay malinis at panlalaki, malayo sa amoy ng murang sigarilyo na nagsimulang kumapit kay Carlo kamakailan. Naging gahaman sila, hindi maangat. Sabi ko, tinuturo ang aking screen. O baka masyado silang naging kampante. Iniisip na walang mga ngahas na mag-audit sa mga libro ng asawa ng boss. Tingnan mo ito. 800 milyong piso na inilipat sa kapatid ni Melissa. 250 milyong piso na in-advance kay Carlo para sa isang ghost project. Mahigit 1 bilyong piso na cash ang nakuha mula sa kumpanyang ito sa loob lang ng 2 quarters. Tumitig si Alex sa mga numero. Tumigas ang kanyang muka. Alam kong kumukupit siya, pero hindi ko inakala na ganito kalaki. Kaya pala ang cash flow natin mula sa operations ay gipit na gipit nitong mga nakaraang araw. Para sa isang logistics giant, ang cash flow ay ang buhay. Ang pagkawala ng 1 bilyon ay parang pagputol sa isang arterya. Huwag kang mag-alala, sabi ko. Binubuksan ang container. Ang amoy ng grilled steak ay pumuno sa hangin, nagpakulo sa tiyan ko. Mababawi ko ang lahat. Principal at interes. Kumain ka muna, sabi ni Alex. Inaabutan ako ng tinidor. Kailangan mo ng lakas para sa laban sa hinaharap. Meron tayong napaka-interesanteng board of directors meeting bukas. Kinuha ko ang tinidor. Sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang buwan, nalasahan ko talaga ang pagkain ko. Hindi dahil sa particular na masarap ang steak, kundi dahil alam kong hindi na ako lumalaban sa gera na ito ng mag-isa. Inihatid ako ni Alex pabalik sa kanyang pribadong penthouse sa Rockwell. Lampas hating gabi na, ang duplex ay isang minimalist masterpiece ng salamin at bakal na may nakamamanghang tanawin ng Makati skyline. Malawak ito, ngunit malamig, parang may-ari nito. Marangya, makapangyarihan, ngunit nag-iisa. Pwede mong kunin ang kwartong ito, sabi ni Alex. Binubuksan ang pinto sa isang malaking guest suite. Ipinaayos ko ito para sa'yo. Ano mang kailangan mo, sabihin mo lang sa kasambahay. Pumasok ako. Bago ang lahat, mula sa sapin ng kama hanggang sa mga kurtina. Walang bakas ng ibang babae na nagpapatunay na matagal nang namumuhay mag-isa si Alex o hindi kailanman tumapak si Melissa sa silid na ito. Salamat. Sumandal si Alex sa hamba ng pinto, pinagmamasdan ako sandali bago magsalita. Andrea, ito ay kasal para sa kaginhawaan o convenience. Rerespetuhin ko ang iyong personal na espasyo, ngunit sa harap ng mga staff at ibang tao, kailangan nating gampanan ang ating mga papel ng kapanipaniwala. Naintindihan ko, sabi ko. Professional ako. Kinabukasan ng umaga, bumaba ako para mag-almusal. Ang hapagkainan ay mahaba para sa 20 tao, ngunit 2 pwesto lamang ang nakaayos sa isang dulo. Naroon na si Alex na humihigot ng itim na kape at nagbabasa ng financial reports sa kanyang iPad. Magandang umaga, sabi ko, umuupo. Morning! Masarap pa tulog mo? Tanong niya, hindi inaalis ang tingin sa screen. Oo, ang kama ay higit na mas komportable kaysa sa sofa na pinagtutulugan ko nitong nakaraang buwan sa bahay ni Carlo. Inilabas ng kasambahay ang 2 plato ng Eggs Benedict, umuusok pa. Tinitingnan ang perpektong luto ng itlog at hollandaise sauce, nakaramdam ako ng kakaibang kirot. Matagal na panahon na, simula noong may magluto ng almusal para sa akin. Sa bahay namin ni Carlo, ako lagi ang nauunang gumising, nagtitimpla ng kape, namamalansa ng mga polo niya, at nagmamadaling mag-ayos para sa trabaho. Anong problema? Hindi mo gusto? Tumingala si Alex, napansin ang pag-aatubili ko. Hindi. Umiling ako, dinampot ang aking tinidor. Hindi lang ako sanay. Kumain kami ng tahimik sandali. Pagkatapos, biglang nagsalita si Alex. Paano mo planong hawakan ang utang ng C-Build na yon? Tinapos ko ang aking subo, pinunasan ng bibig ng napkin at sumagot ng tumpak. Hindi ako maniningil sa pamamagitan ng karaniwang paraan. Kung magpapadala ako ng demand letter, gagawa lang siya ng mga dahilan
o magdedeklara ng insolvency. Gagamit ako ng ibang estratehiya, kung saan mukhang interesado si Alex. Magpapadala ako ng formal na abiso sa bangko na nag-issue ng kanyang performance bond. Kasama sa kontrata ang mga sugnay para sa parehong performance bond at advanced payment bond. Kung mabibigo ang CBIL na gampanan ang tungkulin, obligado ang bangko na bayaran ang Villarreal Logistics. Pagkatapos, ang bangko ang bahalang maghabol kay Carlo. Nagpakawala si Alex ng maikling tawa. Malupet, kung makikisali ang bangko, kailangan niyang ibentang lahat para bayaran sila. Kung hindi, masisira ang credit standing niya habang buhay. Hindi na siya makakakuha ng business loan kahit kailan. Hindi lang yun, patuloy ko, malamig ang mga mata. Kukunin ko ang aming independent auditors at ipapatingin sa kanila muli ang mga gastos ng lahat ng nakaraang proyekto na ginawa ng CBIL para sa atin. Hinala ko na taon na niyang pinapataas ang presyo sa mga invoice. Kung makahanap tayo ng matibay na ebidensya, lilipat ito mula sa kasong sibil patungo sa kriminal. Tumingin sa akin si Alex. Ang ekspresyon niya ay nagbabago mula sa pagkatuwa patungo sa tunay na respeto. Ipinanganak ka talaga para maging asawa ko. Pareho tayo ng tabas. Natapos ang almusal sa isang kakaiba, ngunit maayos na kapaligiran. Dalawang sugat ang tao na nakatagpo ng kakampi sa pagkukuwenta at ambisyon. Napantanto ko na ang pamumuhay kasama ang isang matalino at prangkang lalaki. Tulad ni Alex ay higit na mas kaaya-aya kaysa pagsisilbi sa isang ipokritong tulad ni Carlo. Ang umaga ko sa opisina ay nagsimula sa isang paglilinis. Tumawag ako ng emergency meeting kasama ang buong accounting department at project management team. Ibinagsak ko ang folder na binuo ko kagabi sa conference table. Ang malakas na lagapak ay nanpagulat sa lahat. Sa folder na ito ay isang listahan ng lahat ng pinaghihinalaang mapanlinlang na invoice mula sa Bituin Media at ang status ng kontrata ng CBILD. Sino ang direktang responsable sa pagproseso ng mga account na ito? Isang batang analyst ang nahihiyang nagtaas ng kamay. Si Ma'am Brenda po ang humawak niya ng direkta. Kami lang po ang nag-data entry base sa mga papel na binigay niya. Ang data entry nang hindi sinusuri ang bisa at katwiran ng mga dokumento ay kapabayaan, matalim kong sabi. Mula ngayon, magsisimula ako ng full process review. Sino mang lalapit na yon na may impormasyon tungkol sa mga nakaraang irregularidad ay bibigyan ng amnestia at mananatili sa trabaho. Sino mang mahuhuling nagtatakip ay sisisantihin at irerekomenda para sa prosekusyon. Ang deklarasyon ko ay parang balde ng yelo sa sinumang nagbabalak na manahimik. Agad pagkatapos ng pulong, 3 empleyado ang kumatok sa pinto ng opisina ko na humihiling ng pribadong pag-uusap. Mula sa kanilang testimonya, nabuo ko ang buong larawan ng money laundering scheme ni Melissa at Carlo. Hindi lang nagnanakaw si Carlo sa sarili niyang kumpanya ng konstruksyon. Dinagamit niya ang CBILD bilang behikulo para magproseso ng mga peking invoice para sa Villarreal Logistics. Kapag kailangan ng Villarreal na bawasan ang taxable income nito, uutusan ni Melissa si Carlo na mag-issue ng mapanlinlang na invoice para sa labor at materials. Ang pera ay dadaloy mula Villarreal papunta sa CBILD. Pagkatapos ay iwi-withdraw ni Carlo ang cash, kukuha ng porsyento at ibabalik ang iba kay Melissa. Ito ay isang perpektong closed loop. Ngunit gumawa sila ng isang nakamamatay na pagkakamali. Ang daloy ng pera ay hindi tumutugma sa aktual na daloy ng mga kalakal at serbisyo. Umupo ako sa computer ko, minamapa ang cash flow diagram. Ang mga arrow ay pumunta mula sa Villarreal papunta sa CBILD. Mula sa CBILD papunta sa personal account ni Carlo. At mula sa account ni Carlo papunta sa isang offshore account sa pangalan ni Carla Reyes sa isang dayuhang bangko. Zinukin ko ang pangalang Carla Reyes. Hindi ito estranjero. Ito ang sariling ina ni Carlo.
Ang pangalan niya ay Carla. Nanginig ako. Ginamit ni Carlo ang pangalan ng sarili niyang ina sa isang offshore account para itago ang maruming pera. Hindi lang niya ako niloko. Idinamay niya ang kanyang mabait at matandang ina mula sa Batangas sa isang federal na krimen nang hindi nito alam. Ang kawalan niya ng puso ay umabot na sa bagong kailaliman. Bumukas ng malakas ang pinto. Sa pagkakataong ito, hindi si Alex, kundi si Melissa. Pumasok siya ng walang katok, kasama ang dalawang malalaking bodyguard. Anong sa tingin mo ang ginagawa mo? Bakit na-freeze ng bangko ang mga account ng CBuild? Sigaw ni Melissa, hinampas ang mga kamay sa aking mesa. Kalmado akong tinanggal ang salamin ko at tumingin sa kanya. Hello, Melissa. Ang pagpasok sa opisina ko ng walang katok ay paglabag sa patakaran ng kumpanya. Tungkol naman sa pag-freeze ng bangko sa account ng vendor, negosyo yan ng bangko. Bakit mo ako tinatanong? Maliban na lang kung may personal kang interes sa kumpanya ng ex-husband ko. Huwag kang magmahang-maangan sa akin, unggol ni Melissa, dinuduro ang mukha ko. Ikaw ang nagpadala ng notice na humihingi ng pagbabalik ng advanced payment, hindi ba? Sinusubukan mong sirain si Carlo. Ginagampanan ko lang ang tungkulin ko bilang CFO. Ang pera ng shareholders ay hindi pwedeng sayangin. Ang 250 milyon ay hindi maliit na halaga. Kung may papakita ng CBuild ang kakayahan nitong tapusin ang proyekto, sigurado akong aalisin ng bangko ang freeze sa account. Mukhang masyado kang nag-aalala. Nagbelit ang ipin ni Melissa. Magaling ka. Binabalaan kita, Andrea. Kung gagalawin mo ang mga interes ko, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Sa tingin mo, mahal ka ni Alex? Ginagamit ka lang niya. At least ginagamit niya ako ng hayagan at legal. Sabi ko, tumatayo para harapin siya. Kasing tangkad ko siya. Kayo ni Carlo, sa kabilang banda, ay gumagapang sa likod ng mga tao. Iyan ang tunay na nakakaawa. Sabihin mo kay Carlo na ihandaan ang pera. Ang deadline niya ay sa loob ng 3 araw. Sumingan si Melissa at tumalikod, padabog na lumabas. Alam kong natatakot siya. Pinuputol ko ang mga galamay ng operasyon niya isa-isa. 3 araw lumipas, tulad ng hula ko. Hindi nakalikom ng pera si Carlo para bayaran ng bangko. Na-corner siya, at ang isang na-corner na hayop ay mangangagat ng walang pinipili. Nung Lunes ng umaga, isang anonymous email ang ipinadala sa bawat empleyado ng Villarreal Logistics. Ang subject line ay kahindik-hindik. Ang katotohanan tungkol sa bagong CFO, gold digger o high-class escort. Ang email ay naglalaman ng link sa isang video na mahusay na inedit. Ipinakita nito ang footage ko na pumapasok sa isang hotel mula sa isang lumang audit engagement kung saan nakipagpulong ako sa isang kliyente na may kasamang malicious ang audio. Sa ibaba ay isang gawa-gawang artikulo na nagsasabing nakikipagrelasyon ako kay Alex ng ilang taon na nagplano akong nakawin ang mga ari-ariya ni Carlo at pagkatapos ay iniwan siya para sa isang bilyonaryo. Ang buong kumpanya ay nag-uusap. Ang mga tingin na natanggap ko sa pasilyo ay nagbago mula sa pagkamangha patungo sa panghahamak at morbid na kuryosidad. Nakaupo ako sa opisina ko. Ang kamay ko ay mahigpit na nakahawak sa mouse, kaya pumuti ang mga buko ng daliri ko. Mas kaawa-awa pa pala si Carlo kaysa sa inaakala ko. Gusto niyang gamitin ang opinyon ng publiko para sirain ang reputasyon ko at pilitin akong mag-resign. Tumunog ang telepono ko. Si Alex. Nakita mo na bang email? Nakakabahala ang kalmado ng boses niya. Oo, madumi siyang maglaro. Huwag kang mag-alala. Manatili ka sa opisina mo. Huwag kang lalabas. Ako ang bahala dito. 5 minuto ang lumipas. Ang PA system ng gusali ay nabuhay. Ang boses ni Alex, matalim at naguutos, ay umalingaw-ngaw sa bawat palapag. Hinihiling ang lahat ng empleyado na magtipon sa main lobby kaagad. Bumaba rin ako. Nakatayo si Alex sa isang entablado. Ang mukha niya ay maskara ng malamig na galit.
Sa tabi niya ay ang head ng IT at ang general counsel ng kumpanya. Kakarating lang sa akin ang balita tungkol sa isang email na naninira sa aking asawa, si Andrea Villarreal. Pahayag ni Alex. Ang boses niya ay umaalingaw sa malawak na espasyo. Narito ako para sabihin ng walang pag-aalinlangan na ito ay isang malisyoso at walang basehang kasinungalingan. Ang ating IT department ay natuntun ng IP address ng nagpadala. Nanggaling ito sa isang pampublikong internet cafe malapit sa pribadong tirahan ni Mr. Carlo Reyes, direktor ng C-Build Construction. Nagbigay ng senyales si Alex. Ang malaking screen sa likuran niya ay umilaw gamit ang security footage mula sa internet cafe. Doon, malinaw pa sa sikat ng araw, ay si Carlo, nakasuot ng baseball cap at face mask, nakayuko sa harap ng computer sa eksaktong oras na ipinadala ang email. Isang singhap ang dumaan sa karamihan. Ang aming legal team ay kasalukuyan nagsasampa ng kaso laban kay Mr. Reyes para sa cyber libel sa ilalim ng batas ng Pilipinas, patuloy ni Alex. Higit pa rito, gusto kong linawin ang isang bagay. Sinumang empleyado ng Villarreal Logistics na mahuling nagtatalakay o nagbabahagi ng maling impormasyong ito ay sisisantihin kaagad. Tayo ay isang Fortune 500 company, hindi cafeteria ng high school para sa murang chismis. Tahimik ang lahat. Pinatay ni Alex ang apoy ng chismis sa sandaling nagsimula ito, gamit ang hindi matatawarang ebidensya. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. Lumambot ng bahagya ang tingin niya. May isa pa akong regalo para sa kanya. Inabutan ako ni Alex ng isang asul na folder. Ano ito? Tanong ko. Loan portfolio ni Carlo mula sa isang private lender. Kumuha siya ng high-interest loan na 100 milyong piso. Gamit ang kanyang mga kagamitan, ang kanyang workshop, at maging ang bahay ng mga magulang niya sa Batangas bilang collateral. Ang loan ay 10 araw ng overdue at idineklara ng default. Ang lender ay naghahanda ng iremata ang mga ari-arian. Binuksan ko ang folder. Pirma ni Carlo. Kinuha niya ang loan na ito sa likod ko para tustusan ang kanyang pagsusugal at suportahan si Melissa. Nakausap ko ang lender, sabi ni Alex. Isang nisining lobo ang naglalaro sa kanyang mga labi. Pumayag silang ibenta ang distressed debt sa isang private equity firm na nagkataong may controlling interest ako. Naintindihan ko agad. Kaya ngayon, ikaw na ang pinagkakautangan ni Carlo. Hindi, sabi ni Alex, tumitingin sa akin ng diretso sa mata. Tayo bilang mag-asawa, tayo na ngayon ang pinakamalaking pinagkakautangan niya. Ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan ay nasa mga kamay mo na, Andrea. Kung lulubog siya o lalangoy, ay nasa sayo. Hinawakan ko ang debt portfolio sa aking mga kamay. Parang sentensya ng kamatayan ito para kay Carlo. Ngunit ayaw ko pa siyang mawala. Gusto kong matikman niya ang parehong kawalan ng kapangyarihan, ang parehong nakakasakal na takot na tiniis ko. Nag-ayos ako ng pakikipagpulong kay Carlo, hindi sa isang cafe, kundi sa desyerto ng opisina ng C-Build Construction. Pagdating ko, walang tao sa lugar. Karamihan sa mga staff ay nag-quit na dahil sa hindi nabayarang sahod. Nakaupo si Carlo na nakasubsob ang ulo sa mga kamay sa kanyang mesa, napapaligiran ng mga basyo ng alak at umaapaw na ashtray. Mukha siyang tumanda ng 10 taon kaysa noong nakaraang linggo. Nang makita ako, tumingala siya. Ang mga mata niya ay mapula sa galit. Anong ginagawa mo dito? Pumunta ka para pagtawanan ako? Pumunta ako para maningil ng utang. Malamig kong sabi. Inilalagay ang portfolio sa mesa niya. Sinuya pa niya ito at ningumiwi. May utang ako sa lender, hindi sa'yo. Huwag mo akong takutin. Ang pinakamasamang magagawa nila ay kunin ang workshop. Wala akong pakialam. Tingnan mo ng mas maigi, sabi ko. Tinuturo ang debt assignment agreement. Ibinenta ng lender ang utang mo sa Villarreal Capital Investments at ang legal representative ng Villarreal Capital ay nagkataong ako, si Andrea Villarreal. Nawala ang kulay sa mukha ni Carlo.
Hinablot niya ang papel, nang ginginig ng husto ang mga kamay. Hindi pwede to. Paano mo nakuha ang pambili ng utang ko? Siya yon, di ba? Si Villarreal. Kung sino ang nasa likod nito ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ako, na ngayon ang pinagkakautangan mo. At ayon sa mga termino ng loan mo, may karapatan akong hilingin ang agarang pagsuko ng lahat ng collateral assets para bayaran ang utang. Tumingin ako sa paligid ng sira-sirang opisina. Ang workshop na ito at ilang kinakalawang na excavator ay hindi sapat. Pero nandyan pa ang bahay ng mga magulang mo sa Batangas, hindi ba? Ang titulo ng lupa ay malinaw na nakalista ang property ni na Mr. Walter at Mrs. Carla Reyes. Sa pagbanggit ng kanyang mga magulang, pumasok ang tunay na panic. Sumugod siya sa akin. Sinusubok ang hawakan ng braso ko, ngunit umatras ako. 2 security guard ni Alex na naghihintay sa labas ang agad na pumasok para harangin siya. Andrea, nagmamakaawa ako. Napaluhod si Carlo sa sahig, umiiyak ng kaawa-awa. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Kunin mo ang kumpanya. Kunin mo ang lahat. Pero parang awa mo na, huwag mong galawin ang bahay ng mga magulang ko. Matanda na sila. Mahina na. Kung malalaman nilang ireremata ng bangko ang bahay, ikamatatay nila yon. Nakikita ang lalaking minsan kong naging asawa na gumagapang sa sahig, wala akong naramdamang kasiyahan. Pandidiri lang. Ginagamit niya ang mga magulang niya bilang kalasag sa sarili niyang mga kabiguan, matapos na siya rin ang nagsugal ng tahanan nila. Nung niloko mo akong pumirma sa annulment papers na yon, naisip mo ba na itatapon ako sa kalsada? Tanong ko, ang boses ko ay matalim gaya ng scalpel. Nung nagloloko ka kasama si Melissa, naisip mo ba kung ano ang mararamdaman ko? Nagkamali ako. Minanipula ako ni Melissa. Sabi niya kung tutulungan ko siyang ilaunder ang batch ng pera na ito, magkakaroon kami ng milyon-milyon na paghahatian. Nabulag ako sa kasakiman. Andrea, alang-alang sa 10 taon nating pagsasama, bigyan mo naman ako ng pagkakataong mabuhay. Ang 10 taon nating pagsasama ay natapos sa sandaling isinampa mo ang mga papel na yon. Tumalikod ako. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, pipirmahan mo ang lahat ng shares ng Seabuild Construction at ang bagong lupang yon sa akin bilang bayad sa utang. Pangalawa, bukas ay sisimulan ng mga abogado ko ang foreclosure proceedings sa bahay ng mga magulang mo. Tumingala si Carlo. Ang mukha niya ay kulay abo. Yung lupang yun ang huling bagay na meron ako. Wala kang bargaining power. Meron kang 5 minuto para magdesisyon. Tumingin ako sa relo ko. Ang bawat tick ay umaalingaw-ngaw sa mabigat na katahimikan, parang martilyong humahampas sa mga ugat ni Carlo. Pipirma ako, bulong niya, nakayuko sa pagkatalo. Pipirma ako. Siniyasan ko ang abogado ko na naghihintay kasama ang mga handang dokumento. Kinuha ni Carlo ang ballpen, nanginginig ang kamay, at pinirmahan ang bawat pahina. Ang bawat pirma ay tila humihigop ng buhay mula sa kanya. Hawak ang mga pirmadong dokumento, nakaramdam ako ng kaluwagan. Nabawi ko na ang sa akin, at higit sa lahat, tinanggalan ko siya ng kakayahang gumawa pa ng krimen. Bankrupt ka na ngayon, Carlo, sabi ko, ang huling mga salita ko sa kanya bago lumabas ng pinto. Subukan mong mamuhay ng marangal. Huwag mo nang pahirapan ang mga magulang mo. Naghihintay si Alex sa kotse. Binigyan niya ako ng bahagyang ngiti. Tapos na? Tapos na ang sa kanya. Sumundal ako sa leather seat. Pinapanood ang abalang mga kalye ng lungsod. Masaya ka ba? Hindi masaya, pero parang ang personal na paghihiganti ko ay kalahati pa lang. Tapos, ngunit ang digmaan laban kay Melissa at ang money laundering empire sa likod niya ay nagsisimula pa lang. Si Carlo ay pawn lang. Si Melissa ang reyna.
At alam kong hindi siya mananahimik na yung nakuha na ang pawn niya sa board. Hindi ako nag-aksaya ng oras sa pagdiriwang ng tagumpay ko kay Carlo. Siya ay isa lamang pawn sa grand chessboard na kontrolado ni Melissa. Ang tunay na kaaway ay nagtatago pa rin sa dilim. At upang mapalabas siya, kailangan ko ng isa pang pawn. Isa na dating pinakamalapit na pinagkakatiwalaan ni Melissa. Si Brenda. Matapos masisante sa Villarreal Logistics, natagpuan ni Brenda ang kanyang sarili na walang mahanap na trabaho. Dahil sa termination for professional misconduct sa kanyang record, walang matinong kumpanya ang tatanggap sa kanya. Nagpakuha ako ng private investigator para sundan siya at nalaman kong nakatira siya sa isang sira-sirang inuupahang bahay sa labas ng lungsod. Hinahabol araw-araw ng mga loan shark dahil sa kanyang utang sa sugal. Panahon na para sa susunod kong galaw. Nung Miyerkules ng hapon, nagmaneho ako papunta sa isang tahimik na karenderya sa Quezon City kung saan inayos ko ang pakikipagkita kay Brenda. Pagpasok ko, nakayuko siya sa isang sulok. Ang mga kamay ay nanghinginig sa paligid ng baso ng tubig. Mukha siyang tumanda ng 20 taon kaysa noong siya ang imperious head ng accounting. Nang makita ako, napuno ng takot ang mga mata niya. Akmang tatayo siya para tumakbo. Umupo ka, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado, ngunit sapat na matatag para ipako siya sa kinatatayuan. Kung lalabas ka sa pinto na yan, ipapasa ko ang folder na ito sa piskalya ngayon din. Naglagay ako ng brown envelope sa mesa. Tinitigan ito ni Brenda, napalunok ng malalim. Ano? Anong gusto mo? Sisante na ako. Wala na akong maibibigay sa'yo. Maaring sisante ka na, pero nananatili ang mga krimen mo. Sabi ko, binubuksan ang envelope at inilabas ang ilang dokumento. Ito ay ebidensya na nakipagsabwatan ka sa isang talyer para pataasin ang maintenance costs para sa truck fleet ng kumpanya sa nakalipas na 3 taon. Ang kabuuang halaga na naibulsa mo ay lumalagpas sa 10 milyong piso. Qualified theft yan, Brenda. Ang sentensya ay reclusion perpetua o habambuhay na pagkakulong. Nawala ang dugo sa mukha niya. Dumulas siya mula sa upuan at lumuhod doon mismo sa tabi ng mesa. Mrs. Villarreal, para awa niyo na. May matanda akong ina at maliit na anak. Hindi ako pwedeng makulong. Natalo ko lahat ng pera sa sugal. Hindi ko kayang bayaran. Tiningnan ko ang umiiyak na babae sa harap ko ng walang bahid ng awa. Ngunit sinabi ng isip ko na ito ay isang gintong pagkakataon. Tumayo ka. Hindi ako pumunta dito para makinig sa drama mo. Kaya akong pawiin ito. At kaya ko ring tulungan kang bayaran ang mga loan shark mo. Sa isang kondisyon. Tumingala si Brenda. May kislap ng pag-asa sa mga mata. Anong kondisyon? Gagawin ko ang lahat basta hindi ako makulong. Gusto kong maging espiya kita, sabi ko. Ibinababa ang boses at tinitingnan siya ng diretso sa mata. Alam kong may kontak ka pa rin kay Melissa. Kailangan niya ng mapagkakatiwala ang tao para hawakan ang kanyang mga transaksyon sa ilalim mo yung hindi na niya magamit ang sinuman sa Villarreal. Gusto kong bumalik ka sa kanya, magpanggap na tapat at i-report ang bawat galaw niya sa akin. Nag-alinlangan si Brenda. Alam niya kung gaano kalupit si Melissa, ngunit mas malaki ang takot sa kulungan. Kung malalaman ni Melissa, papatayin niya ako. Kung hindi mo gagawin ito, ang pulis ang kakatok sa pinto mo bukas, sabi ko ng malamig. Isa pa, inabandona ka ni Melissa sa sandaling masisante ka, hindi ba? Inalok ka ba niya ng kahit piso para tulungan ka sa mga utang mo? O tinrato ka niya parang gamit na tool? Tinamaan si Brenda sa sinabi ko. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Ang ekspresyon ay nagbago mula sa takot patungo sa galit. Tama ka. Ang walang utang na loob na bruhang yun. Tinulungan ko siyang maglipat ng milyon-milyon at nung nagkaproblema ako, hindi man lang niya sinasagot ang tawag ko. Sige, gagawin ko. Anong kailangan mong malaman? Kailangan kong malaman kung saan nililipat ni Melissa ang mga assets niya.
May intelligence ako na nililiquidate niya ang lahat at nag-iipon ng cash ng mabilis. Tumingin sa paligid si Brenda ng patago, pagkatapos ay lumapit para bumulong. May pinaplano siyang malaki. Ibinenta niya ang mga property sa Tagaytay at Alabang. Nakalikom ng humigit kumulang 1.5 bilyong piso sa cash. Plano niyang i-wire ang pera sa isang shell corporation sa Cayman Islands ngayong Biyernes ng hapon sa ilalim ng pagkukunwari ng isang investment consulting contract. Sa sandaling makalusot ang pera, lilipad siya doon para manirahan ng permanente. Iiwan ng Villarreal para harapin ang gulo sa Pilipinas. 1.5 bilyong piso. Isang nakakahilong halaga. Kung magtagumpay si Melissa dito, magdurusa ng malubang dagok ang Villarreal Logistics. Mapipilay ang cash flow nito at higit sa lahat, makakatakas siya ng walang parusa. Alam mo ba kung saang bangko niya gagawin ng transaksyon? Global Trust Bank sa Makati branch. Close siya sa branch manager doon, kaya papadaliin nila ang international wire para sa kanya. Mumiti ako. Ang impormasyong ito ay walang katumbas na halaga. Mahusay. Patuloy mong bantayan siya at ipaalam sa akin ang eksaktong oras na sisimulan niya ang transfer. Pagkatapos nito, susunugin ko ang file mo at bibigyan kita ng bonus para magsimula ng bagong buhay. Tumango si Brenda ng sabik. Tumayo ako, nag-iwan ng pera para sa inumin at lumabas. Ang haring araw sa hapon ay naglagay ng mahabang anino sa semento. Isang perpektong lambat ang nabubuo ngayon sa isip ko. Ang Biyernes na ito ay magiging isang napaka-memorable na araw para kay Melissa.